Ito na naman tayo mga pre para mag-topic ulit ng tungkol sa ating electrical para sa architectural utilities. Yan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa ground wire. Magwawiring tayo ng ground wire dito sa electrical diagram na ito, electrical diagram detail. Tapos magsasizing tayo ng conduit pipe base sa bilang ng wires. Tapos magsasizing din tayo ng junction box base sa wire na pumasok. Magbibilang tayo ng wire base sa splicing na pumasok sa junction box. Yan. Pero bago tayo mag-umpisa, i-insert ko muna to para madagdagan yung idea natin. Yan. Naalala nyo siguro ito. May mga naunang video ako tungkol dito ang topic noon ay tungkol sa loose connection. Ayan. Uulitin ko ulit. Dapat ang pagpasok ng wire sa breaker, dapat mahigpit ang connection sa screw. Di ba? Ayan. Para hindi naglulus. Kahit din sa main. Hindi lang dito sa mga branches. Pati sa main. Yan. Kasi ang mangyayari dyan, pag every time na may siniswitch ka na appliances o sa ilaw o ano pa man yan, basta isiniswitch mo, nag-i-spark kung saan nakakonect yung wire sa breaker at dun sa bus bar na kung saan nakakonect yung breaker. Ngayon, ang mangyayari, ganito. Yan. Yan. Bakit dyan nasunog? Kasi dyan nakakonect yung bus bar. Plug-in. Plug-in na circuit breaker. Yan, oh. Dyan, pinapasok yung anong tawag dito, yung para sa connection ng bus bar. Dyan na iipit. Plug-in. Parang ganito siya. Ayan. Pagsalpak yun, ganyan. Tapos napasok yung wire. Ngayon, dapat yung wire na papasok dito, dapat maigpit. Ganito yan. 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 Iipitin dito yung wire dito. Yan. Okay. Yan. Kaya dapat maigpit. Ngayon, hindi lang dyan ang nag-i-splice spark pag kunwari may loose connection. Yan. Pati din sa mga splicing ng wires. Ngayon, doon sa splicing ng wires, kung mahigpit man dito, dapat mas mahigpit din doon yung mga connection. Kaya nga, pag nag-splice ka, 8 turns may lalabas na 6 inches na wire doon sa junction box. Tapos yung babalatan mo, another 1 inches plus doon sa 6 inches. Kaya, bali total 7. Dahil doon sa 1 inches na binalatan para doon sa splicing. Para sa 8 turns. Diba? Ngayon, pag may loose connection dito, o kahit saan man dyan, nangyayari, ganito din. Yan. Ngayon, every time na nag-spark yan, nasusunog yung cover ng splice, yung electrical tape. Siyempre, pag nasusunog yan dahil doon sa nag-splice spark every time na may siniswitch ka, nasusunog yung electrical tape hanggang lalabas yung wire, yung copper wire. Yan. Kunyari, may ganun din na nangyari, nakatabi niya, splicing. Tapos magkaibang linya yan, mangyayari dyan, short circuit, mag-i-spark yan. Lalo na pag hindi na-design yung wire, tapos breaker, mangyayari dyan, susunog. Yan. O kung na-design man, pero may mga loose connection, siyempre yung tape, pag may sunog, kunyari, aapoy na yon, ganito yung mangyayari. Yan yung mga pinagmumula ng sunog. Yan. Kaya isa pa, dapat hindi, anong tawag dito, yung
congested yung wire sa loob ng junction box. Kasi pag congested siya, yung temperature ng wire medyo mataas. Yan. Tapos pag congested, ganyan, halos di mo na maisara. Diba? Pag medyo maluwag, okay yung space, na isasara mo yung cover ng junction box. Yan. Diba? Ayan. Iwa-wiring na natin siya. Papasok na natin yung tungkol sa grounding, yung grounding wire. Yan. Kabit dun sa screw. Tapos maglalabas para sa splicing. Yan. Tatakan natin ng G, yung para sa ground terminal. Yan. Yan, may ground terminal yan. Yan. Pati din dun sa ilaw. Yan. Yan. Para sa grounding. Tapos dun sa ilaw din. Yun. Tawid natin. Para mag-groundingan din yung iba. Yan. Diba? Okay, tawid din natin. Ulit. Yan. Pwede ganito rin eh. Yan. Tapos ganyan. Yan yung screw. Yan. So, tawid natin. Yun. Yan. Yan na yung ground wire. Tatakan natin. Ito yung G. Yan. Pag line to line yan, L1, L2. Pero pag line to ground, yan. Line to neutral or line to ground, ibig sabihin ito yung neutral. Tapos ito yung hot wire. Yan. Pero pag line to line, L1, L2. Yan. Yung ground, tatakan mo ng N kasi ground din yan eh. Nasabi ko na yan sa mga naunang video ko. Yung neutral, tawiran yan ng ground na galing sa building. Maliban sa ground wire ng poste, may ground din sa building. Yan yung tatawiran ng ground sa building pabalik sa earth, pakyat sa ground wire ng poste pabalik transformers. Ganyan yung nangyayari dyan. Yan. Ngayon, natatakan natin dati ng 6 wires. Ngayon dahil nagdagdag tayo yung green, kaya ito ibig sabihin 7 na to. 7 wires. Yan, 7. Dito ay 6. Tatakan ko. Ay, circle lang ko. Yan. Ito, hindi ko pala na ano to. 1, 2, 3. Ibig sabihin 3,
wires. Yan. Yan. Tapos dito, giging 3 wires. Yan. 2, 4 wires. Yan o. 1, 2, 3, 4. Diba? Ito naman, giging 5 wires na. Kasi, nagdagdagan nga, diba? Yan. Ito naman, 4. Yan. O, diba? Ngayon, sa splicing, bibilang tayo ng wire na pumasok. Yung pagbilang dyan, ganito. Sa splicing na to, 3 na conductor wire. Yan, di ba? Nakikita nyo? Yung 1, 2, 3. Isang splicing pero 1, 2, 3 yung pumasok na wire sa loob ng junction box. Ito naman. 2. Okay? 1, 2. Isang splicing pero dalawang wire. Ito naman. 2. 2 din. Ito, 1, 2, 3. 3 sa isang splicing point pero 3 sa isang splicing point. Yan. Tapos ito ay ganoon din. 3. 1, 2, 3. 1, 2 1, 2, 3, 4. 4 yung pumasok. Ibig sabihin, pagplasin natin yan. 4, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na splice pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan na yun. Yan yung totalin natin. 4 plus 2 is 6. 8, 10, 13, 16. 16 na wires. Diba? Yung pumasok dyan. Ngayon, titignan natin ngayon dito ay 16. 16. Ito yung bilang ng, di ba? Yung size ng wires para sa ilaw is number 14 o kaya 2 mm squared. Di ba? 17. Walang 16 dito ay. 14 tayo pala, no? Dito tayo sa 17. Kaya ibig sabihin, ang size niyan is 4 by 2 and 1/8. 1/8 ba to? Ibig sabihin ito, 4 by 2 and 1/8. Yan. Tapos, square. Square box. Square the junction box. Di ba? Yan yun. Dahil sa bilang ng splicing at bilang ng wires sa bawat splicing, nakapag-size tayo ng junction box na para dito. Diba? Dito naman. Ilang wire ba ito? Ito, 2, 2, diba? 1, 2, 3, 4. Dito naman ay 2. Ito, 3. 3. Tapos doon 3. Wala na bang naiwan? Meron pa pala. 2. Ibig sabihin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20. Di ibig sabihin, 20 yan na wires. 20 yung pumasok. 20 na wires. Ngayon, hanapin natin dito kung saan papasok yung 20. Di ibig sabihin, ang size ng kwan na yan is 4 by 11, 16. Tama ba? Ibig sabihin ito, ang junction box na to, 4, 11, 16 by 2 and 1/8. 2 and 1/8. Na,
Anong type ng kwan? Square. Square siya. Ng junction box. Kaya, kasi number 14 yung wire natin eh. Tapos, 21 na conductor. Dahil sa splicing, di ba? Yan. 21. Yung na-compute natin dyan is 20. Oh. Kaya ibig sabihin, talagang ito yung junction box niya. Ito naman. 2. Ito 4. 4. 2. 2. Ibig sabihin, 2, 4, 6, 8, 12. Diba? 12. 12 wires to. Hanapin natin dito. Ibig sabihin, ito yung junction box dyan, na para dyan. 4 by 1 and 1/2 na square din. Square. Na junction box, di ba? Dito naman. 2. Ito yung mga 2. 2, 4, 6. Plus 3. Di 9. Ito pa na. Inad ko yun eh. 2, 4, 6. Yan. Plus 3. Di 9. Di ba? 9. Hanapin natin yung 9. Dito tayo. 4 and 1. 4 by 1 and 1/4 square. Yan. O kaya 4 by 2 and 1/8. Round or octagonal. Siyempre dito natin square. 4 by 1 and 1/4 square. Yan. Dinasaysingan natin ng mga yan, di ba? Ito, kwan yan eh. Common na ginagamit natin sa kwan switches na utility box. Tapos ito din yung common. Ngayon, mag-sizing din tayo ng kwan conduit pipe. Yung bilang ng wires dito, di ba 7? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7. 7. Na number 14 kasi ilaw, di ba? 2.0 mm squared. Number 14 tayo. Tapos, 7 wires. Mapin natin yung 7 wires. Yan. Yan yung diameter ng pipe natin. 25 mm. Yung unit niya yun, mm. Ito yung bilang ng wires. Ito yung mga size ng conduit pipe. Tapos ito yung wires naman, yung size niya. Kaya ibig sabihin, pag 7, dito tayo, 25 mm diameter yung conduit pipe nito. Kaya, ibig sabihin, 25 mm diameter. Conduit pipe. Dito, 3. Ito yung sa number 14, 3. Yun. 13 mm. Pero sa akin, 20 eh. Yan. Gamitan ko ng 20 mm diameter. Diba? Ito, 4. Ano yung 4? Yun. 20. 20 mm diameter. Yan. Saan pa ba? Ito, 3. Yung 3. 13 ba yan, Aswin? Pero 20. Sa akin, 20. Pag yan, 20 mm diameter. Ayan. Dito naman, 5 wires. Yun. 20. Ibig sabihin, ito 20 mm diameter yung conduit pipe dyan.
Ito 6. Ano yung 6? Yan, 25. Ibig sabihin ito, 25 mm diameter. Ha? Naman. 4. 20. Ibig sabihin 20 mm diameter ng conduit pipe. Ito, 1, 2, 3. So 3. O 20 na yan. 20 mm diameter. Yan. 20 mm din to. 20 mm diameter na conduit pipe. Ito rin. 20 mm diameter conduit pipe. O. Diba? Yan. Pag alam mo mag-diagram, mag-wiring diagram, kasi yan din yung actual. Alam mo mag-sizing ng mga junction box, alam mo mag-sizing ng conduit pipe, pati yung tungkol sa anong tawag dito, yung gagamitin mong electrical tape. Kasi may bilang anong tawag dito, yung electrical tape kasi pag eksperyensyado ka na, alam mo na yung bilang ng ikot ng bawat electrical tape sa splicing. Kunyari bibili ka ng electrical tape, ano man ang kwan doon, size noon, kunyari big or small, alam mo kaagad kung ilang kakailanganin base sa mga number of splicing. Di ba? Ma-assume mo. Yan. Okay.